Nung lumabas si Yusek Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation at nagturo na siya ng mga senador, sinabi ko na noon na mukhang ang target nito ay hindi lang yung flood control. Mukhang this has something to do with the impeachment. At merong isang follower tayo nagsabi, masyado daw akong advance mag-isip. Well, here we are. Lumabas na ngayon na malinaw na tinatarget talaga ng Senado ngayon ay dahil si Erwin Tulfo mismo nagsasabi na dapat daw madaliin at dapat ay kasuhan yung kanilang mga kasama na senador na sangkot dito sa flood control, sang-ayon doon sa lalabas daw na Blue Ribbon Senate Committee report. Totoo pa ang sinabi ko sa inyo noon. It is happening right now. This whole investigation of the Blue Ribbon Committee has nothing to do with the truth. Sinabi ko na rin yan noon at eto na nga na malinaw na ang target talaga nito ay pahinain lamang ang hanay ng mga senador na kumakampi kay Sara Duterte dito sa Senado upang magbigay daan ito sa posibleng success ng impeachment laban sa kanya. Ang House of Representatives, definitely, I think they will endorse the impeachment of Sara Duterte to the Senate. Pero kung sapat ang bilang ng mga senador sa nakampi kay Sara Duterte, ay wala rin mangyayari sa kanyang impeachment. So, they had to resort to all of this. Bakit natin sasabihin yan na ganito nga ang intensyon? Well, from the very start, kitang-kita nyo naman, ang unang mga lumabas dito na mga pangalan tungkol sa flood control ay mga congressman. Sinong congressman ngayon ang sasampahan ng kaso bukod kay Zaldico? So far, si Zaldico pa lang. And all of a sudden, biglang mga senador ang sinasampahan ng kaso. I'm not saying na wala ng kasalanan ng mga senador na ito. Hindi ko man hawak ang mga ebidensya laban sa kanila. But the timing is just a little too suspicious. Nasa panahon na kagaya nito, na itsetsempo nila yung impeachment, ay biglang lalabas di umano itong report ng Senate Blue Ribbon at tapos ay kakasuhan yung mga senador na kampi. Sabihin niyan, ay bakit si Bong Revilla? Well, si Bong Revilla is of no consequence. Alam niyo, parang naging sample lang siya para sabihin ng administrasyon, pati yung sa amin, kinakasuhan namin. Kung gusto niyo kasuhan talaga yung sa inyo, bakit hindi niyo kasuhan si Martin Romualdez? Bakit maraming mga testigo na nagtuturo kay Martin Romualdez ang hindi na pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? How about Bersamin? Etong si Panfilo Lacson, ang yabang-yabang na nagsasabi na may personal knowledge siya, he can vouch for the fact na yung 100 billion hindi daw napunta kay BBM. Bakit niya alam? Dahil sinabi daw ni Bernardo sa kanya. Well, if that is true, yung sinasabi mo na yan, bakit hindi kasama sa Bersamin sa kakasuhan ninyo? Bakit hindi nyo sila pinatawag? That is a question. So, dito pa lang, ang linaw-linaw na para sa mga mamamayan kung ano itong intensyon ng Senate Blue Ribbon Committee na ito. At ang intensyon nito ay hindi makarating sa katotohanan, kundi pagtakpan ng katotohanan at gamitin ito bilang instrumento upang maging successful ang susunod na round of impeachment against Sara Duterte. That is also the reason why nung pag-upo pa lang ni Ping Lacson dito sa Senate Blue Ribbon Committee, ako ay naglalabas ng video tungkol doon sa mga kung ano yung totoong nangyari dito sa Coratong Baleleng. Because I knew that whatever happened to the Coratong Baleleng cases is gonna happen here dito sa Senate Blue Ribbon investigation na ito. Wala pong mangyayaring pagsisiwalat ng katotohanan dito. Ito ay magiging takipan lamang at magiging ang Senado ay magiging protector lamang ng mga tunay at mas matataas na sangkot dito sa flood control fiasco na ito. And this is exactly what is happening. Nung nakaraan, meron akong hamon sa mga senador at sinasabi ko na pumapayag ba sila na ang isang Tito Soto ang kumakatawan sa kanilang talino, sa kanilang integridad, sa kanilang prinsipyo at mga paniniwala. It appears that the majority of the Senate has made a decision na yun na nga sila. Well, good for you.
siguro nga po ay iyan na kayo. And we are not expecting, the people does not expect much from the Senate of today. Makitang-kita nyo yan, pati sa mga deliberasyon, sa investigasyon, sa Senado, sa kasalukuyan, lalo dito sa nangyayari sa China. But let me discuss it very briefly, and we will cover that in a separate video. Pero ito, biglang naglabasan itong mga dilaw at itong mga pink, na kala mo saksakan ng mga tatapang na gustong-gusto makipag-away sa China. At inaakusahan yung mga tila daw kumikiling sa China ng mga traidor, na guilty of treason. I mean, bakit ka ngayon nagyayabang na ganyan? Si Senator Kiko Pangilinan, bakit ang ingay-ingay mo? Pero nung ikaw ay tinatanong tungkol dito sa flood control, ang sabi mo, hindi kayo tahimik. Kayo ay nagmamasid lang. Tapos ngayon, eto, pagdating sa China, no? Hindi ka lang basta nagmamasid. Gusto mo maging defender pa ni Tariela. You're not defending the Philippines, you're defending Tariela. Kung ninanakaw ang trilyong piso sa mga Pilipino, tahimik ka, tapos ngayon, ang ingay mo tungkol sa China, well, hindi yan lingid sa pansin ng mga ordinaryong Pilipino. Ang nakakatakot po dito, itong mga senador natin na nakaupo, lahat ng mga opisyal na nakaupo sa kasalukuyan, wala na silang pakialam sa perception nating mga Pilipino. Ang mahalaga para sa kanila, alisin si Sara Duterte at all cost. Kaya gusto man natin si Sara o hindi, wala silang pakialam. Kaya guilty ba si Sara o hindi, wala silang pakialam. Ang importante dyan, maalis nila si Sara Duterte before the 2028 election because they cannot beat Sara Duterte. That is a fact. Wala silang kandidatong mailalaban kay Sara Duterte dahil alam nila na gusto ng sambayan ng Pilipino si Sara Duterte, and there is nothing they can do about it. So they have to resort to all of these schemes, machinations, yung mga strategiya at kung ano-ano pa ng mga ploys na ginagawa nila to make sure that Sara Duterte will be out of the picture. But, so far, halos lahat naman ng pinlano ninyo ay pumalpak. And so we don't expect na may mabuti pa rin mangyaganap dito. But while kayo ay walang ginagawa, kayong mga nasa dilaw, mga pink, mga pula, mga NPA, mga komunista, binibira ninyo si Sara Duterte. Ngayon, patuloy na nalulugmok ang bayan sa patuloy na pagbaha. Kailan lang nakita natin ng Iligan, ayun ang Catanduanes. Nakita natin dito ang epekto ng flood control at ang mga kamalian, yung pagnanakaw. Ito ang bunga sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Sana kayong mga senador nakaupo dyan, ilabas ninyo yung tapang ninyo para proteksyonan ang sambayan ng Pilipino. Hindi itong mga kalokohan na pinaggagawa ninyo sa Senado sa kasalukuyan. Walang maaasahan ang mga Pilipino sa inyo mula dito sa mayorya na meron tayo sa mga senador sa kasalukuyan. A Senate, Congress has become a big syndicate. Yan nga sinasabi ng Newsbiz Asia. This is the biggest criminal syndicate in the Philippines. It is our Congress. It is our government that is working against the interests of the people. Hanggang kailan matitiis ng sambayanan ang ginagawa na yan ng ating pamahalaan. But the Filipino people will continue to stand up. We will be here, we will be watching, we will be engaging, and you will hear from us. Pero sa aming paglahok dito sa diskurso na ito, patuloy kaming mga magsisipag-aral sapagkat alam namin, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.